program. Ibig sabihin, ang magbibigay ng 10,000 cash gift sa ating 80, 85, 90, 95 ay manggagaling sa national government. So kung sakali man ang local government unit ay magbibigay din siya ng angkop. No? Kasi minsan may mga LGUs na tinatapatan nila kung anong meron ang national government. Then matutuwa naman tayo kasi heto ay makakapagpasaya sa ating mga So, alimbawa po, for 80 years old ka, nakakuha ka ng 10,000 next year nang magiging pagka effective siya. 85 ka na ulit, magtatanggap ka na naman. Pagka 90, tatanggap ka ulit. Pag 95, tatanggap ka. Pag 100 years old ka, tatanggap ka ng 100,000 ulit. Pag pa po, dahil 80 na mag-enroll na siya na 81, so yung next tanggap na niya 85? Opo, kung sakali hindi siya pasok doon sa, kunyari, ngayong darating na taon, 80 years old siya, tatanggap na siya. Pero kunyari, 81 siya sa papasok na taon, kung saan naging batas, hindi mo na siya tatanggap. Hihintayin na maging 85 siya. Kasi hindi retroactive ang batas. Very specific siya. Paano po yung setup niya? Kasi ito personal experience po. Yung lola ko umabot ng 100 years old, pero hindi cash yung natanggap niya. Check na dadalhin mo siya sa land bank para ipo-present na buhay pa siya. Ito po, paano po yung magiging This will be given like a payroll. So sa LGU, like yung social pension, yung pinag-aaralan ng NCSC ngayon na kami ay sumunod kung ano yung ginagawa ng DSWD sa social pension. That's a possibility na payroll siya. So sa isang buwan, kung ilan kayo na dapat tumanggap niyan, kung meron kayong 10,000 sa isang locality, ay pagsasabayin natin ang pagbigay as cash, 10,000 yun. Pero kung sakaling magamit natin yung mga GCash o kaya gamitin natin yung mga cash cards, pwede din natin pag-aralan. kumbaga in option po? Yes, we are going to have options for them para hindi sila mahirapan. Regarding naman po, di ba parang nung before po nanawagan kayo na mag-database, pumasok sa website, yung mga senior, paano po yung hindi pa nakaka-database? Pwede silang pumunta sa OSCA o kaya sa kanilang local social welfare development officers para sila ay magpalista doon. At saka ang validation sa LGU. So pwede diretso sila doon kung hindi sila naka-online registration kay NCSC. Kasi yung datos na makukuha namin galing sa OSCA or sa LGU, ipapasok naman natin yun sa ating algorithm database management. So, para po maging synchronized. Para synchronize siya. At meron na siyang datos sa atin. Okay? Thank you so much. Thank you, ma'am.